Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin the weekly reading for October 13 hanggang 19. So Aquarius, kunin nyo lang po yung mga resonate kayo ha, and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa iba Aquarius yun, kaya relax ka lang, okay? Use your intuition para makuha niyo po yung akmang messages na bigay sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Aquarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Yan lang yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo ngayong buong October 13 to 19? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ten of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Six of Wands. Wow, victory. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Six of Swords. Dalawang six na to. Six, all about you winning battles or overcoming obstacle. And may reflection ka rin dito. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your near future, meron po kayong Tower card. Beautiful. Maganda to ha. Huwag ka matakot. Maganda yan. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Five of Pentacles. In the area of your fortune, meron po kayong Five of Cups. Wow. 5-5 naman, it's all about change. So may changes daw sa life mo this week. And then may reflection ka pa. Mamaya pag-usapan natin ng malaliman kung ano ibig sabihin yan. In your divine messages, meron po kayong Eight of Swords. At ang outcome niyo po for the week, Aquarius, eto yun mamaya. Sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? Meron kang Seven of Wands. Seven of Wands all about you, parang defending yourself. Okay? Defending the things na mga bagay na gusto mo, mga bagay na importante para sa'yo, yung mga bagay na gusto mong panindigan. Okay, halimbawa, meron kang mga desisyon, meron kang mga pangarap, meron kang mga planong gawin, at maraming mga tao sa paligid mo ang tumitingin, mataas ang kilay, ginajudge ka, or pinapoke ka, or trigger ka. Panahon na para panindigan mo yung desisyon mo, panindigan mo yung action mo, and stand by your ground, no? Nakita ko rito na maraming mainggit eh. Maraming mga tao ang naiinggit sa'yo or insecure, kumbaga. So, panahon na para alagaan mo yung meron ka. Halimbawa, posisyon mo yan, trabaho, o kaya negosyo, no? Just do your best. And maglagay ka ng barikada against them para alam nila na hindi ka papayag na api-apihin ka or apak-apakan ka, pero umiiwas ka. Parang ganyan. So, putting that boundary, putting that line against them will really protect what's yours. Parang ganyan. So, yan ang bala mo this week. Protecting what's yours and standing up for yourself and defending kung ano yung mga bagay na talagang decision mo. Okay? At the center, meron po kayong Ace of Pentacles. Huwag kang mangamba because Ace of Pentacles is your energy for the whole week. Ibig sabihin, may papasok na bagong bagay na ikakatuwa mo. This new blessing, new opportunity, nakita ko rito bagong blessing ito na i-embrace mo this time. Okay? Narinig ko rin dito, sabi ng spirits mo, ito na yung powerful time for you. No? Because the planet Pluto po ay magtatapos na yung kanyang retrograde this October 13. So, ano ibig sabihin para sa mga Aquarius ng ending ng retrograde ni Pluto? So, ito na yung moment mo to really remove the blockages. No? Ang daming humaharang eh. Especially here with the Seven of Wands eh. Ang daming humaharang sa mga bagay na gusto mo, sa mga bagay na pinapanindigan mo at napag-decidean mong gawin. And here, ito na yung powerful shift. May papasok na, no? It will give you the much needed push forward para maabot to. So, talaga namang yung mga balakid ay mawawala at talagang makakamit mo na yung spotlight or liwanag or moment mo. Moment mo to ha, moment mo to give that spotlight with conviction. Especially your conviction. May conviction, may paninindigan sa mga bagay na aabutin mo. So ngayon, kitang-kita ko rito, binibigay sa'yo to ni God eh. Inaabot sa'yo para sabi, oh anak, ito para sa'yo. Anong kaya mong gawin para protektahan ito, para pangalagaan, para mapahaba sa buhay mo? Because nakita ko, whether new position to or incentive or pera talaga, and then other people want
a piece of this. Parang gusto nilang makuha to sa'yo or malamangan ka or sila dapat ang makakuha niyan. Parang ganyan, insecure nga, kumbaga. So, kailangan talaga you know how to defend this new blessing and do your best to really nurture it para yumabong, lumaki, tumagal sa'yo. Okay? The Ace of Pentacles, the Eight of Cups. Talaga namang itong blessing na ito na makukuha mo, ang magiging paraan mo para makapag-move forward ka. No? Talaga sabi ko nga sa inyo, dahil sa Pluto, this new blessing or pagkamit mo sa opportunity ang magdudulot sa iyo ng much needed push forward. Pa-push forward ka dito, paabante ka, pasulong ka. Especially here, tinan mo naman, saan siya pupunta? Papunta siya sa tower. Ibig sabihin, papunta siya sa pagbabago ng kanyang buhay. Kaya, kung meron man darating na oportunidad, grab it and then defend it. Alam ko maraming mga tao ang tataas ang kiray talaga at mamaliitin ka na bakit sa iyo binigay, bakit sa iyo pinagkaloob, bakit ikaw ang nakakuha ng ganyang reward or incentive or opportunity. And then, once you defended yourself, alam ko ilalayo mo ang sarili mo sa mga taong ito. And then, ito yung magdudulot sa iyo ng pag-alis o paglayo sa mga bagay na hindi na talaga masaya o hindi ka na, parang hindi ka na satisfied. And now, with this one, yun na magdudulot sa iyo ng satisfaction. So, if you are being compelled o nag-iisip-isip ka na, iiwanan ko ba, alis ko ba, nakita ko rito na hahabulin mo talaga. Walang makakapigil sa plano mong ito. Nahabulin yung fulfilling energy or contentment mo sa isang bagay. Kasi hindi ka na masaya sa dati. And now, having this new thing na i-defend mo, ito talaga yung magbibigay sa iyo ng parang garantiya na, okay, ito na yung talaga para sa akin, iwanan ko na yung dati, parang ganyan. Okay? So may shift talaga. Powerful shift sa buhay mo ang mangyayari na magdudulot sa iyo ng kaligayahan once again. Especially here, tignan mo naman tong what you want. Gusto mo nang makabangon at makaalis sa pinaglugmukan mo. No? So ngayon kitang-kita ko yung drive, especially here with the Ace of Pentacles. Ito ang magdudulot sa iyo ng drive, ng kumpiyansa, determinasyon, motibasyon para umalis sa masakit o pinaglugmukan mo na mga bagay-bagay. Ito talaga yung passion and drive for you to have a significant push forward patungkol sa mga professional goals mo. Dati parang scars na scars, parang wala kang magawa parang lugmok na lugmok ka, talagang nakabaon ka dyan sa kinalulugmukan mo. Pero ngayon, kitang-kita ko yung energy mo, Aquarius, na babangon na ako, lalaban na ako, mag-try ako ulit. Especially here, may papasok talaga. And you need to defend this kasi once in a lifetime ito Ito na yung chance mo para makabawi sa buhay, para makalarga, para mabago mo ang kapalaran mo So, push, push, push. At sabi rito, laksan mo ang loob mo, believe in yourself, no? Nakita ko rito, your communication with other people may help, no? Kailangan mo ng support group, kailangan mo ng mga tao sa paligid mo na makakatulong sa'yo para may angat ka din at magkaroon ka na lakas sa loob na lumaban, no? Nakita ko rin dito, reflect. Mag-reflect ka, mapatingin ka sa past at tell yourself na, okay, malayo na yung pinagdaanan ko, mahirap yung pinagdaanan ko, pero dahil sa napalingon ka sa past, sabi ko nga sa inyo, with 6-6 here, makikita mo na, okay, ang tagal-tagal ko na pala nakalugmok dito, ang tagal-tagal ko na pala umiiyak dito at nagpabaya, panahon na para ibalik mo yung sigla mo at lumaban ulit sa buhay, okay? Because this is a blessing in disguise. Pag lumalabas po si Ten of Swords, ibig sabihin, ito na yung rurok. Ito na yung rurok ng pain. Wala nang hihigit pa dito. So pagkatapos ang Ten of Swords, paganda na to. Paangat ka na. Nagkakaroon na ng development at bumubuti na yung lagay, kumbaga. So asahan mo yung pagbuti ng lagay ng buhay mo this time, okay? The Ten of Swords, you have the Queen of Swords. Yes. Lumiliwanag na yung isip mo. The vision is getting clearer. Kitang-kita mo ba yung butterfly sa kamay niya? Teka, tutok ko lang. Yan na yung kaya ng camera natin. Pero yung butterfly na nasa kamay ni ating Queen of Swords is a symbolismo ng transformation na life mo. And here we have Tower card, transformation. So, nagbabago, may changes, no? So, mula sa pagkalugmok, lilinaw na yung isip mo sa'yo mo, ay, meron pa akong mararating, meron pa akong mababago sa buhay ko, kaya ko pa tong baguhin, kaya ko pa tong itama, kaya ko pa tong iangat, parang ganyan. So, good luck and congrats because things are getting clearer para sa'yo. Wala ka na ring time para sa laro-laro, wala ka ng time para sa mga sinungaling, para sa mga
Parang dalian lamang. Gusto mo talaga ng maliwanag at maganda at sigurado. So ngayon, putulin mo na yung ugnayan mo sa mga bagay na mali, sa mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo, and future-oriented ka na dapat. Okay? In the area of what you need, you have the Six of Wands. What you need is that fighting spirit. Okay? Yung drive, yung kumpiyansa, yung tapang, yung iyong powerful shift spirit na kaya ko to, kaya kong umabante, kaya kong lumusong, sumuong sa buhay ko na ang ending point ko dapat tagumpay. No? Dapat nire-rewire mo ang isip mo. Especially po, sabi ko nga sa inyo, dahil sa presensya ng pagkatapos ng retrograde ni Pluto, na spotlight ka. Okay, either sa view may promotion or may task, may assignment ka, ikaw yung punong abala, ikaw yung leader, ganyan. So, lahat ng pressure nasa iyo, di ba? So, ang maganda niya, nasa spotlight ka. May chance ka to get that recognition or promotion or maka-advance sa buhay. At gamitin mo yung pagkakataon na to para ipakita sa kanila, ipamala sa kanila kung gaano ka kagaling. Para mag-step forward ka in a better place, on a better position, ika nga. With a Six of Swords here, sabi rito, wag mo nang pansinin pa yung pressure from other people. Alam ko na iniisip mo yung kabilang side, iniisip magkatagumpay ka, yung kabilang side iniisip na mag-fail ka, at pinapanood ka nila kung anong mangyayari. So ikaw, tanggalin mo sa isip mo yung pressure, focus ka lang sa goal para magtagumpay ka dyan. Kasi baka marami kang distractions here and there, balingat ka sa goal mo. Kailangan talaga focus, 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 and you will reach that victory para sa'yo, okay? Six of Swords, the World card, yes. Success is on the horizon. Kaya kailangan talaga focus ka dito. Garantiya, tagumpay, tagumpay. Dalawang card na nagsasabi sa'yo. Kailangan mo magtagumpay this time. Kaya kailangan talaga balanse ang isip at puso at damdamin. Ikaw yung uri ng tao na push tayo forward, forward, and we need to be aligned with our dreams, with our goal. Kasi kung nalilingat ka talaga, di-distract ka, paano ka magwawagi? So kailangan talaga undivided ang iyong atensyon para tumbok mo yung target forward. Okay? In the area of what's affecting current energy, explain ko muna, you have 6-6 here. 6-6 all about reflection, pagtanaw sa nakaraan. So, yan din ang epekto sa'yo, Aquarius, ng planet Pluto. Dahil nga po nag-retrograde siya patapos this time. So, meron pa yung lingering effect para sa'yo. So, ano ibig sabihin yan for you? Ito yung panahon na mag-reflect ka sa identity mo at sa mga passion mo. Ano ka ba today? At ano ka noon? Yung mga pangarap mo pa ba noon ay pangarap mo pa rin today? Halimbawa, last 10 years ang pangarap mo ay makabili ng Barbie. Pero ngayon ang pangarap mo na ay makabili ng Voltes 5. So, iba na yung mga layunin, iba na yung pananaw, iba na yung diskarte. So, tignan mo. Aligned pa ba yung passion mo today at yung passion mo dati? May nagbago ba? So, kung may nagbago, ano yung dapat gawin? Ano na yung dapat tulayan? Kumbaga, malinaw na ba sa isip mo o magulo pa din? So, this time around, ito rin yung more confident ka na to take bold steps na aligned dun sa pagkatao mo, sa identity mo, sa true self mo, at saka sa mga passion mo at personal na value mo. No? Parang sabi mo, halimbawa, past 10 years, may asawa pa ako, pero ngayon single na ako. So, ito yung katotohanan ng buhay mo. So, your true self will give you the confidence na, hindi, ako na mag-isa ang bubuhay sa pamilya ko, iniwan niya ako, ngayon solo parent na ako, gagawin ko yung makakaya ko para i-provide sa family ko yung needs ko, parang ganyan. So tumatapang ka kasi nakikita mo kung nasaan ka dati, nasaan ka ngayon, at ano yung dapat mong gawin sa buhay mo ngayon. So you are now valuing yourself para moving forward, tagumpay, and then leaving something behind, at bibigyan mo ng kapayapaan yung sarili mo na nangyari na yun eh, past na yun eh, pero move on na ako kasi meron akong gagawin na big move to change my life and to be better, parang ganyan. Okay? So, napakaganda ng reflection na ito. Ang Six of Cups in your area of affecting your current energy, nakita ko talaga dito that you are now being given a gift from the universe kay God. Parang binibigyan kanya ng magandang regalo at turn around mula sa mga pinanggalingan mo in the past. Ang Six of Cups po is really a triumph over obstacle. Talagang napagtagumpayan mo yung bigat, yung hirap, yung pagod, yung kayod na nakaraan. At eto ka, talagang triumph ito, tagumpay ito. Meron kang nakuhang magandang outcome dahil sa pinaghirapan mo. And you are actually gifting yourself. Parang binibigay mo sa sarili mo yung magandang regalo ng tagumpay sa pinaghirapan mo. Nakita ko rin dito financial security. Parang very, very maganda at maayos ang finances mo this week.
Kaya talaga importante maging matalino ka sa paghawak ng pera mo, be realistic sa approach, no? And nakita ko dito that you are now parang pinapalaya mo ang sarili mo sa nakaraan dahil sa pagpasok ng blessing na ito. Sabi mo, ay okay, forget ko na nga yung trabaho na yun dati, wala na pala ako aasahan doon kasi meron akong bago, no? So you're now ready to leave something behind kasi may panghahawakan ka na ng bagong bagay o bagong blessing. Okay? So, ngayon, the past should be a reflection na lamang at hindi siya magiging daan para magpaka-bitter ka. Okay? Isipin mo na lamang na yung dinanas mo sa past ay mga paraan ni God para matuto ka, tumalas ka, tumibay ka, no? So ngayon, give yourself some grace. Nakita ko rin dito na heal your inner child, do the things na matagal mo nang gustong gawin. Ngayon, bigyan mo na yung pagkakataon mo lumaya sa lahat ng pain na yan. Nakita ko rin dito reunion or parang party or family or school reunion, parang ganyan. And you will meet the people in the past and doon mo ma-realize na ang layo na narating mo at malayong malayo ka na sa dating ikaw, parang ganyan. So, that will give you peace of mind and also kalakasan ng loob na parang, ay, ang layo na narating ko. I'm very, very happy and proud of you, parang ganon. The Six of Cups is a tower card. Wow, dalawang tower na to. Talagang babaguhin mo na yung buhay mo at malayong malayo na ito sa nakaraan mo. No? Ready ka na to step forward and to make a bold step patungo sa ikababago ng buhay mo na taliwas sa dati. And this is a positive change ha. Huwag mo tong pangilagan. And also, well, wala ka namang magagawa. Pag po lumalabas si tower card, this is really a natural occurrence. Ibig sabihin, si God ang may gawa nito. So, don't force it, don't control it, just let it flow, and the change will come for you at papasok ka na sa bagong era mo. So, talagang ito ay triumph over obstacle para sa'yo. Okay? In the near future, meron ka pong tower card. Yes, talagang totally changed life ito. Bagong-bagong buhay. Tingnan mo naman yung katabi niya. Tower card, the Five of Cups. Five of Cups, all about you letting go of the past. At kapag nakapag-let go ka na, handang-handa ka rin tanggapin yung pagbabago sa buhay mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong bagong blessing na papasok at iyayakapin mo, na magutulak sa iyo para iwanan yung mga bagay na hindi ka na masaya, ang magpapabago sa buhay mo moving forward. Kaya importante, defend your position. Panindigan mo to. Protektahan mo. And stand your ground. At ipatunayan mo sa kanila na kayang-kaya mo tong pangalagaan at ito yung magbabago sa buhay mo. Because nakita ko talaga other people in your life, pwedeng family member or katrabaho, ang hindi masaya sa nakuha mong ito. Kaya kailangan talaga defend it, use it wisely because this is your chance to change your life for the better. Okay? The Tower card, the Justice card. Yes, binibigay sa iyo ni God yung hustisya sa buhay mo na pinagkait in the past. Okay? Alam ko marami kang sacrifice, marami kang mga nagpakamartir ka pa, and you given your selfless self to other people na parang kaligayahan muna nila para sa kanila, nagpaubaya ka for a very long time. And now, you are getting what you deserve. You are harvesting good outcome, harvesting good result na dati pinagpaubaya mo. So gumaganti sa iyong kapalaran. Binibigyan ka na ng hustisya. So ngayon, be happy because nakita ko talaga dito everything is landing on its deserving way. At talaga makukuha mo yung para sa'yo. So panahon na para ibalik kay Aquarius ang mga bagay na nawala sa kanya at mabangon ka talaga at you're claiming your power, ika nga. So congrats po, okay? Nakita ko rin dito kung meron ka mga nilalakad na papeles, dokumento, legal things, it will change in your favor. So, congrats po. In your challenge for the week, you have Wounded Healer. Yes, talagang wounded ka dito. Both Five of Pentacles and the Five of Cups and the Eight of Swords. Talagang feeling mo hirap na hirap ka, hindi ka makagalaw, hindi ka makaabante, gumagapang ka, no? Pero here, confirmed Wounded Healer. The wound is the place where light enters you. Empathy, healing, and purpose. Panahon na daw para maghilom ka. Panahon na daw para huwag ka magpaka-victim mentality, Aquarius. Hindi ka bida sa soap opera, okay? Kayang-kaya mong baguhin ang buhay mo, kayang-kaya mong bumangon, kayang-kaya mong sampalin si Selena Matias, kayang-kaya mo labanan si Claudia Buenavista, okay? Matapang kang bida. So, kailangan kung ano yung mga pinagdusahan mo, kinalugmukan mo, ibangon mo ang sarili mo. Maghilom ka na and time na for you to really find your purpose, renewed purpose in life, okay?
Another message, shame and guilt, feel them without judgment. Mistakes do not define your worth, compassion, and acceptance. Yes, lahat ng pagkakamali mo in the past, lahat ng mga maling pangarap, maling ginawa, hindi mo ginawa, or kakulangan mo, or pagkakamali mo, kailangan tanggapin mo yan. Wala nang shame, wala nang guilt. Accept it, accept those things, those scenarios, those experiences as a learning curve. Natuto ka doon, at bumangon ka doon, sapat na yon. Okay? Sabi ng spirit guides mo, learn to free yourself from all the pain, from all the rejections, from all the panghihinayang, at saka yung parang nagsisisi ka. Tanggalin mo na yung sa isip mo because now you have a renewed life at doon ka magsimula. Okay? In the area for challenge, you have the Five of Pentacles. Sabi ng spirit guides mo, alam ko, kapos na kapos ka, or wala kang panggastos, wala kang pambili, or parang nahihirapan ka sa ginagawa mo. Neither or, this is all about you struggling about something. Pero kang nahihirapan ka tungkol sa isang bagay. Ang sabi ng spirit guides mo, you need to be positive when it comes to a lot of things. Panahon na para ibangon ang sarili mo, no? Narinig ko dito, communicate with other people. Makipag-usap ka daw kasi. Parang kasing ina-isolate mo ang sarili mo dito, at kung kaya naman daw humingi ng tulong, bakit hindi mo daw ginagawa? Because there are people around you that are willing to help. Hinihintay ka lang na maging bukas ka. Kasi baka mamaya ayaw mo kasi ng tulong, ayaw mo silang problemahin ka, or ayaw mo silang maging pabigat ka sa kanila, kaya parang sila din dumidistansya, and they are just waiting for you to ask them. No, so ngayon, communicate, share ideas, share your important conversation with other people that will lead you to your breakthrough, ika nga. So makakaalpas ka dito, basta makipag-communicate ka lang because help is coming. So kailangan open ka, bukas ang sarili mo for other people, okay? Nakita ko rin dito, maging practical, kailangan nakaangkla ang gagawin mo, ang solusyon mo base sa iyong realidad. Hindi pwedeng sa ilusyon, hindi pwedeng sa fantasy, kailangan doable, attainable, reachable. Yung kaya mong gawin na practical na paraan, okay? The Five of Pentacles, you have the Ace of Pentacles. Wow, 2 aces talaga to. May papasok na bago sa buhay mo, at ang payo sa iyo ng spirit guides mo, do your best sa pagpasok ng blessing na ito. Kasi baka mamaya mag-deflect ka. Ibig sabihin, pag dumating yung blessing, sabi mo, ay, ayoko po niyan, sa iba nyo na po ibigay kasi hindi ko po kaya, hindi po ako magaling, wala po akong pera para pumunta dyan, huwag na lang po. Halimbawa, mayroong trabaho call center panggabi. Sabi mo, ay, ayoko po niyan kasi panggabi, ayoko mapuyat, ay hindi po ako magaling mag-English kahit marunong ka naman. So, wag mong katamaran yung bagong blessing. Use your advantage in your advantage. Wag mong i-front yung mga negativity o yung mga bagay na kapos ka. Kasi kung lagi mo isipin yung mga bagay na kapos ka, talagang kapos ang makukuha mo. So always use your advantage in your advantage. Parang ganyan, no? In the area of your fortune, you have everything is smooth sailing in the flow. Yes, unti-unti na daw gagaan, bibilis, aandar yung mga bagay na kinakaharap mo today. Now, the message, reaching your destination, your light is shining brightly. Yes, patungo ka na daw talaga sa tagumpay, sa destinasyong maganda. Kaya ngayon, panahon na para po bumangon. Especially here, in your fortune, you have the Five of Cups. Marami ka pa rin in the past na iniisip, inaalala, nire-replay mo pa sa utak mo ng paulit-ulit at ini-imagine mo, baka mabago ko pa, baka maitama ko pa, baka mapaganda ko pa. Pero you have to realize, past na yon. And you have to move, okay? Nakita ko rito that you need to make realistic approach sa mga bagay na gusto mo. Hindi pwedeng nawabuhay ka sa sana ganito, sana ganun, sana ganyan, pero hindi mo na mapangkakapitan, hindi mo na mapanghahawakan. So ngayon, buksan mo ang mata mo and work in your reality. Sa nakahantad sa harapan mo, diyan ka mag-start. Halimbawa, natanggal ka sa school, teacher ka halimbawa, example lang to ha, teacher ka sa public, pero ngayon nakatingin ka pa rin doon, sa natanggal ako doon, kailangan bumalik, gusto kong bumalik, pero ang reality mo today, may nakabukas na private school, okay naman ang sweldo, pero hindi tungkol doon, ibang-iba doon, pero ito ang realidad mo nakabukas yung private school na yun, bakit hindi mo itry, no? So open your eyes in your reality at doon ka kumilos. The new things are waiting for you, kaya buksan ang isip, kalimutan na ang nakaraan. The Five of Cups, you have the Magician card. Yes, kayang-kaya mo daw to. Magician cards is all about possibility.
doing the impossible, and believing in your manifestation. Meron kang minanifest itong mga nakaraan, and you need to trust yourself na makukuha mo siya. Kasi kung nag-manifest ka tapos sabi mo, ay baka hindi ko makuha, ay baka wala yun, ay baka masayang. So kung ikaw mismo ay half-hearted ka at hindi ka naniniwala sa manifestation mo, paano siya matutupad? So ngayon, move on tayo, and you have the power to really create new things. At this time around, makukuha mo na yung mga bagong bagay na talagang magpapa-shift sa buhay mo moving forward. Okay? Napakaganda for you. In your divine messages, meditate and contemplate. Panahon na daw para time for yourself, grounding, no? Magpunta ka sa park, magbakasyon ka, go with the nature. Kung ayaw mo naman maggastos, pwedeng sa bahay lang, no? Sa kwarto, sa garden mo, sa bakuran mo, just to feel alone and peaceful, at doon papasok yung kalinawan sa isip mo at yung next big step mo. Luck is on your side. Ilang beses ko ito lumalabas, napakaswerte mo daw this time, Aquarius, no? So congrats po para sa inyo. With the 5-5 here, 5 of Pentacles and 5 of Cups, sinasabi dito na may kailangan ka talagang baguhin. Panahon na para sa pagbabago at panahon na para mag-reflect. Kung meron kang mga iniisip, ano yung dapat kong baguhin? Reflect with a 6-6. Bumalik ka sa last 5 years mo or last 3 months mo. Tignan mo kung ano yung mga mali mong ginagawa doon para alam mo yung mababago mo. Okay? Parang ganyan. In your divine messages, meron po kayong 8 of Swords. 8 of Swords, nasa isip mo lang daw yung mga restrictions mo. Iniisip mo na hindi ko kaya, hindi ko magagawa, wala na akong paraan, merong paraan. So palayain mo ang sarili mo sa limitado mong mundo. Huwag mo laging isipin na hindi mo kaya. Huwag ka mag-isip ng negatibo. Nasa isip lang yan. Kaya mong kumawala dito, kaya mong lumakad palabas dito sa mga espada na yan, and you are protected. Ika nga. So sabi ng spirit guides mo na kung meron kang inaasikaso na isang bagay tapos hindi gumagana, makakapaghanap ka pa ng ibang option, ibang paraan, ibang plano. Huwag ka agad mawala ng pag-asa kapag halimbawang hindi gumagana yung isang paraan. Marami pang paraan dyan. And be open, be positive. Makakalabas ka rin sa sitwasyon na yan. Okay? The 8 of Swords, you have the 4 of Cups. Yes, iniisip mo lagi na kulang ka, kapos ka, kaya hindi ka makagalaw. Lagi mo sinasabi, ay wala kasi akong ganto, ay wala akong ganyan kaya hindi ko maabot yun, ay hindi ako makapunta dyan kasi ganto ako. Ikaw lang nag-iisip niyan. Maraming paraan para maabot yung mga bagay na gusto mo. Huwag ka daw mag-dwell sa disappointments mo or sa boredom mo or sa dismaya mo. Kailangan talaga lumalaban ka sa buhay. Huwag ka makontento na, ay ito lang, yan na yun, okay. Kailangan kung meron kang pangarap na gusto habulin, laksan mo ang loob mo para maabot siya, okay? Ang outcome mo, Aquarius yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have younger man, nakababatang lalaki sa buhay mo, pwedeng anak, pamangkin, o nakababatang kapatid, or nakababatang co-worker na lalaki sa trabaho, may concern daw sa kanya, kausapin mo. Hand, in need of help, assistance, and guidance. Baka to, meron siyang kailangan sa'yo, baka humingi ng tulong, give yourself the time or the effort para tulungan siya, or siya tutulong sa'yo, and vice versa. Yoke, feeling tied down or frustrated. Yes, akala mo wala ka nang gagalawan, akala mo hindi mo na kayang malusutan ito with the 8 of Swords and the 5 of Cups. Meron ka magagawa. Makakaalpas ka dyan, okay? Another message you have, Boot, increase your efforts if you want to achieve your goals. Yes. Laksan mo daw yung effort mo, mag-exert ka pa ng maraming energy para daw magtagumpay ka. Another message you have, Caterpillar, things will not always be this way, a change is coming. Yes, hindi ka habang buhay ganyan. Makakabangon ka pa with the 10 of Swords. Pwede mo pang mabago ang kapalaran mo for the better at makakaalapas ka pa sa pagbigat na ito. So, hindi habang buhay ganyan, iikot pa ang kapalaran mo in your favor. Bird perched, waiting for news, package, or letter. Wow! Pero ka daw good news this time. So, congrats. Baka eto na yung Ace of Pentacles na yan. May bagong opportunity or bagong pagkakataon para sa'yo. Congrats po. Ang outcome mo, Aquarius, for October 13 to 19, you have, wow, the 5 of Wands. Winning the competition, getting out of a very chaotic way. Kitang-kita ko rito talaga ikaw mamayani, ikaw mag-stand out. Kaya maraming inggit eh. Kaya talagang kailangan mo i-defend ang post mo kasi ikaw magwawagi dito. Kita mo ba yung connection na yan? Maraming kaagaw, maraming kalaban, maraming kuro-kuro, palitan ng suhestyon, pero ikaw ang nagwagi. Ikaw ang nasa taas ng bundok at ikaw ang namayani laban sa kanila. So congrats po, okay?
Kitang-kita ko rito, tagumpay, tagumpay, tagumpay. At mawawala na yung duda mo sa sarili mo because you're gonna reign supreme dito. Five of Wands, the Temperance card. Yes, Temperance card, sinasabihan ka na yung pasensya mo, yung pagkatyaga mo ay magubunga. Kahit gaano kahirap, kahit gaano maraming kumakalaban sa'yo o nagiging hadlang, nakita ko rito na wala ng hadlang. Sabi ko nga po sa inyo, Pluto is retrograding this time. Patapos na siya on October 13. So talagang tinatanggal na lahat ng balakid para makuha mo yung tagumpay para sa'yo. So yung tiyaga mo, paghihirap mo, mapapalitan niya ng tagumpay. So congrats po. So Aquarius, ito po ang inyong October 13 to 19. Hopefully po nakaresonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.